Nasa kustodiya na ng PNP-CIDG si Senator Jinggoy Estrada matapos sumuko sa kasong plunder. Nasa Camp Crame na rin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na kapwa niya akusado sa kaso. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Joan, ano na ang latest dyan? Pinky, arestado at hindi sumuko si Senator Jinggoy Estrada ayon niya mismo kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sinabi niya ito sa kanyang press conference makailang oras lang ang nakalipas. Ang kwento niya, inaresto na nila kasama ang PNP-CIDG si Estrada bago pa ang naging press conference ng senador dito nga sa Senado ngayong araw. Binasahan niya ng kanyang Miranda rights si Estrada sa Senado at saka siya inaresto at ibinyahe papunta nga sa PNP-CIDG headquarters sa Camp Crame. Pasado alas 4 ng hapon, dumating si Estrada dito sa Camp Crame kasama si Remulla matapos siyang sumuko nga matapos nga ang pag-aresto sa kanya doon sa Senado. Kasunod nito ng paglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder at sa natitirang one count of graft charge na lilitisin sa 5th Division ng Anti-Graft Court. Ang mga naturang kaso kadikit sa umano'y pagtanggap ng kickback na Estrada na hindi bababa sa 573 million pesos mula sa mga infrastructure project ng DPWH taong 2025. Ayon naman kay Remulla, hindi nila bibigyan ng special treatment si Estrada at maging ang iba pa nilang co-respondents. Sumailalim na sa booking procedure si Estrada doon sa PNP-CIDG headquarters kung saan siya kinuna ng fingerprints at formal na inirecord ang kanyang pagka-aresto. Agad naman itong nagtungo sa Sandigan Bayan para sa return of warrant and commitment order nito. Sinamahan si Estrada ni Senate President Alan Peter Cayetano sa PNP-CIDG headquarters at nang tinanong natin si SILG Remulla kung bakit kasama nilang dumating si SP Alan, ang sabi niya ay SP Alan wanted to show solidarity with Senator Jinggoy at anya, sinabihan mismo ni SP Alan si Estrada na sasamahan niya ito. Samantala, sumuko na rin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNP-CIDG kung saan sumailalim na rin siya sa booking procedures. Pero ayon kay Remulla, kinailangang dalhin si Bonoan sa ospital dahil sa tumitinding hypertension. Mananatilian niya sa ospital si Bonoan for an undetermined amount of time, ani Remulla, at kailangan munang siguraduhin ma-stabilize o umayos ang kondisyon ni Bonoan bago ito dalhin sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of warrant. Kailangan din munang manggaling sa doktor ni Bonoan na fit to stand trial na ito. Pero tiniyak naman ni Remulla na under full security si Bonoan. Ang ibig sabihin nito, hindi siya hahayaang makalabas at may restricted access sa kanya. Kinumpirma na rin ni Remulla na all accounted for na ang 5 akusado ng plunder na sina Estrada, Bonoan at mga opisyal ng DPWH NCR na sina Assistant District Engineer Denril Cortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Samantala, naglabas na rin ng schedule ng arraignment at pre-trial ang Sandigan Bayan 2nd Division naman na may hawak doon sa kasong graft ni na Estrada at Bonoan na kaugnay pa rin ang flood control scandal. Pinky. Joan, may impormasyon na ba kung saan idedete na sina Estrada at Bonoan? Well, si Bonoan ay sabi mo nga for now will be under hospital arrest until such time that the doctors will say pwede siyang ibalik sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. What about Senator Jinggoy? Yes, Pinky, kinumpirma sa atin ng Sandigan Bayan 5th Division Clerk of Court na itong si Senator Jinggoy ay dadalhin sa New Quezon City Jail sa Payatas. So ito yung itinakdang detention facility para sa mga personalidad na sangkot sa mga kasong kaugnay sa flood control scandal. So ganun din yung mangyayari kay Bonoan so long as makukumpirma na ng doktor na fit to stand trial siya, dadalhin na rin siya doon sa New Quezon City Jail sa Payatas after appearing at the Sandigan Bayan. Pinky. Maraming salamat sa iyong ulat, Joan Manalo. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.